I'm testing my faith. 5 weeks, 5 weeks. Here is our Taco Tuesday night. Hey, Cuckoo, how are you? Hi, good morning. I'm well. Uy, sus. Chill lang tayo. Iniisip na lang muna ako ng pang... What did you do last night, my love? Psst. Ay, iniwasan ng camera. Strict DLS verification protocol, mandatory people verification process. This is Alright. Okay, mahirap pag-exercise habang naaamoy mo yung niluluto. Today is Tuesday, and it's Taco Tuesday for dinner. It's also my first day using my DJI again. Guys, kung hindi nyo pa nakikita yung comment ko sa post natin ko. Wow, matagal na to. March 25 with deadline ka. Tagal pa ito lalabas. February 25 to guys. So comment down below hanggang kailan niya hindi mapapatak. So pag kinoment nyo, ang makakahula, bibigyan ko ng Atake Clothing Sinabi na din eh nung nakaraan. merch. Siya talaga Okay? may kasali. Ba't na So siya? 5 weeks, 5 weeks. Bigyan ko 5 weeks. So, if you guys still don't know, di ba naka-post mo pangat ako before, hinili ko sa Japan, tapos nasira ko agad. In less than a year. When we were in London. So, January 2023 ko binili, and then I was using that as my vlogging cam every single day. All my travels. And pagdating namin sa London, naulol siya, yung gimbal. Sabi pa nga ni Don, baka nilalam... Guys, ganyan ako sa... Ganyan naman guys. Puta. Teka, mamaya matagalin dyan. Sabi ni Don, baka nilalamig lang. Paano ba naman hindi papatak? Puta naman kung saan mo papato. Ano yan? I'm testing my faith. 5 weeks, 5 weeks. Gulo mo. Sabi niyo doon, baka nilalamig lang. Nung nasa Stonehenge kami, doon nag-start talaga siyang ganyan siya. Ganon. Eh, sobrang hangin nun, tsaka sobrang lamig. So, akala namin, sabi doon, baka nilalamig. Sabi ko, hindi naman na nilalamig siya kasi sa Japan natin binili, lumalamig din naman doon. So, yeah, to cut the long story short, pag-uwi namin, kahit na mainit na, sira pa din siya. Nasira ko yung gimbal kasi hindi ko ginagamit yung protective case. So, vlog ako, daily vlogs, traveling, ganyan. Tapos pag ayaw ko na, shoot ko lang sa bag ko nang wala yung protective case. So, nasira ko yung gimbal. And then this one, I got this as a reward sa Ecomobi. Hindi ko kasi na-unbox ito, pero in-unbox ko siya sa Facebook tsaka sa TikTok. Ito yung aking reward kasi I was first place sa Ecomobi Philippines noong January. Meron kasi silang pa-challenge na if top 1, top 2, and top 3 for the month of January. Pinakamataas na commission ng pag-affiliate sa Ecomobi, Shopee and Lazada. Then, we'll get this. I-name ko talagang mag-top 1 kasi gusto ko nga ulit to dahil hindi na ako pinapayagan ni DTV bumili kasi nga nasira ako. So, yun yung chika. Anyway, gabi na. Yung vlog ko kanina, umaga, pagkagising. Tapos di na ako nakapag-vlog the whole time. Kasi nag-work lang ako, tapos nagligpit kami dito. So now, I just exercise and we're gonna have early dinner. Taco Tuesday. Maliligo lang ako. Okay, here is our Taco Tuesday night na ayaw kainin ni Pops. Dahil nakaamoy daw niya yung seasoning ng beef. Eh, ayaw niya yung malong. Gusto daw niya yung simple lang. But we'll try to convince. May kanin? Okay. Bago kanin ni Noknok. Tapos talaga na ng kanin. Kaya mo nito? Dessert niya pala to. Pwede ka mag-burrito. Wala pa bit yan na ako. Loyal sa kanin. So, Judy, ano ka? Kanin o tacos? Guys, super early. It's just 6:30 and
Ito pala, 7 na pala. I woke up at 6:30. Ano pa dito? Tsaka saan ba? Kasi meron akong tech run ngayon ng 7:30. Kasi taga-US yung client, kaya gantong oras ang sobrang aga. So, we're just preparing an area for me. Kaka-prepare lang namin ni DPP. Dito kasi yung magandang lighting. Tsaka dito nga kasi yung pwede kong i-close para may privacy ako pagka ginawa yun. Kaya, yeah. Here. With this chair para relaxed mode. I'm just really hoping na the internet ay makikisama. Dahil nakakairita tong PLDT dito sa Batangas, sa Lipa. At saka brownout, isa pang problema ko. Lagi nag-brown dito. Sana huwag naman mag-brown. Judy, nag-brownout ba madalas ng gantong oras? Yun na lang pangahawakan natin. Actually, hapon. Madalas kasi mag-brownout dito. Pero the podcast is on Thursday at 8 a.m. namin i-film. Today, tech run lang. First time din namin mag-meet. I'll just wear my workout clothes. Now, let's just make coffee first. Hindi naman nga agad siya pag-alpag naman. Dahil after yung klasan, kinakabahan ako pag English na ako, guys. Aga-aga mag-English. Diyos ko, yung mga tumitila ako na manok. Hey, Cuckoo, how are you? Hi, good morning. Well, good morning on my side. I'm good, how are you? I know the influencers and the content creators are very busy. You know, the duration of the show is an hour long, so you can choose both because in the first 10 to 15 minutes, you'll start with an introduction. We're finally done. It's 8:19. Sobrang akong naloka kasi ang aga. Tapos, tech stuff agad. Sobrang complicated. Shit, sana maalala ko bukas ganito ulit kaagad. Tapos kailangan nakaayos ako, maganda ako. Live pala yun. So, kailangan ko siya i-announce kasi maaga Hindi ko alam. Oh my God. I'm so nervous. Tama ba itong mga pinapasok ko sa buhay? Naloka ako. Parang naloka din siya sa gulo ng Facebook ko. Kasi may mga verify. Tapos yung mga number ko pa doon, tsaka yung mga email ko. Yung mga super old email ko, yung mga Kuko-crunch, Kuchismuchi. Itong Facebook ko na to nag-start to college pa lang ako. So, siyempre, very jolly na ang alak yung mga Kuchismuchi. Pink Butterfly 27. Shit, nakakaya. So, ganun yung mga lumabas kanina, yung mga email ko na hindi active, yung mga cellphone number ko na hindi active before, nung hindi pa ako matinong tao. Doon kami hirap na hirap kanina. Pero finally, we figured it out. Natulungan naman niya ako. Dito na po kami sa labas. Ay, ba yan? Lahat maaga. Nandyan na rin yung grooming ni na Barkley. Papaschedule kasi ako ng grooming nila today. Meron silang bakuna tomorrow. Are you ready? Go take a bath. Okay. Ito sila. Si Bocchi ang una ngayon. Ayun. Oopsie. May buhat ni Kuya. Bocchi Bear. Wow. Uy, sus. Wow, bungo. Come here! Saan na yung magbahagi? Bango ka? Wow! Wow, bango! Bango naman ng bear na. Give you a treat. Sit down. Sit. Ba't ka tumatakot? Bumi ka naman. Give me 5. Give me 5. Mainit ba yun? Uy! Paamoy ako. Ay, bango. Linis ang ears. Uy, linis ang ears. Toothbrush. Uy, ganda ng teeth. Tignan mo, basang-basa ka pa. Nakaiyak mo sa pagpapablower. Okay, we've done so many things already. It's just 9:30. Ang dami na tayo na-accomplish for today's video. I have so many revisions dun sa aking... Si
Cebu Pacific na sinubmit. So, I'll do that first and then I'll continue editing the vlog. So, our ulam for the day is binagoangan by me. Ako ang nag-suggest. Ikaw ba mamaya? Ito yung chika ko, guys. Ewan ko, chinika ko ba dito? Chinika ko ata dito. Ito yung aming thinking of the food assignment. So, halimbawa, ano ba ngayon? Wednesday ngayon, di ba? O, Judy. Si Judy pala yun. Judy ang lunch. Hindi mo kasi kami nagbe-breakfast. Pero tsaka madali lang yung breakfast. So, lunch and dinner lang. So, si Judy kailangan mag-isip ng lunch. Tapos ako sa dinner. Pero ako pa rin ang nakaisip ng lunch namin. Minsan nadadaya, ganon. O, tapos bukas si Mac tsaka si Don, ganyan. Pwede naman kaming mag-decide. Pero kung halimbawa yung wala kaming maisip for today, required yung naka-assign na mag-isip. Tapos si Mac naman nagluluto. Meanwhile, knock-knock. Guys, kakain na. Silipin natin. Where are you? Ayun. Yuhu. Ayun sila. Kain na. Saan daw kakain si Daddy? Doon daw si Daddy kakain sa kanyang recliner because masakit na naman ata ang mga masasakit. Yes, ikaw. Finish ka na kumain. Pati pagkain ni Botchi, kinain. Time check. It's now 1 o'clock. We just finished lunch. And I made iced coffee. Today deserves a second cup of coffee. Because nga nakabili ako ng mga Oatly. So, yay! Magagawa ko yung iced coffee ko for today's video. But I don't drink coffee after 2 p.m. kasi kaya right after lunch tinimpla ko na. Back in my makeshift office. Ang bango naman ito. Napakabang. Nakamask ako guys, by the way, kasi pinaprepare ko yung skin ko for tomorrow, just ko. Anyway, our merienda for today is mais canyalo. Oh, may pa-cereals pa sa shell version. Love, share lang ako sa'yo kasi busog pa ako sa iced coffee. Sino doon daw ay magkakabit na ng bubong? Ako naman, malapit na ako matapos! Tinutok mo pa yung camera sa kamay ko, no? Okay na yan. Ganda builder ka na. Okay, let me show you a little bit of update dito kasi magbububong na daw sila. Kasi today, umaraw. Nung mga nakarang araw kasi umuulan. But, meron ng ganyan. Yung bakal. Yan yung kinakabit nila kanina. And then now, after they finish their mais conyelo, they're gonna put the yero na. Yay! After that, itong loob na. Exciting. 5:30. Ano bang oras yung sabi ko kanina? Tapos na daw agad yung bubong. Yeah, ang bilis lang. 30 minutes na ata nila kinabit. Nakakabilis pala yung mais conyelo. Yay! We have a bubong! Woohoo! Cool! O, kakain na uli! Nilamig ka pa sa mais conyelo. Ang lamig na talaga dito sa likod. So we're coming down into chair pose. Everything should be in a straight line from your fingertips all the way down to your bottom. From here, we're going to come up halfway. Extend that right leg, shift onto the left. Spread those toes, nice strong ankles. Nice job. I showed up again today. Yes. Grabe, akala ko madali lang yung pinili ko kasi nga pagod na ako. So sabi ko, I'll just choose something na quick and easy, no equipments. Pero pucha talaga. Grabe talaga to sa Medfit. Pero I really love her. That was a 15-minute standing na legs. No jumping, no equipment. Pero it was fire. Tapos ngayon nagluluto na naman, diba? Ewan ko na.
Sige na. Good morning, everyone. It's now 6:39 and nag-alarm ako ng 6. Sabi ko, para by 8, di na namamaga yung face ko kasi kahapon namamaga yung mukha ko dun sa screen. Today is the day, yung podcast. It's 8 o'clock, pero we have to be online or in the channel by 7:45 para daw mag-get to know kami nung host before it goes live. Diyos ko, yung manok Gina dito may ako today. Kanina pa nalakas. Anyway, magbibihis muna ako tsaka mag-makeup. Kanina nag-ayos na ako ng mukha para mabawasan na yung puffiness. Yung end ng vlog kagabi nanood kami ng Ginebra. Hindi ko na na-vlog. First game ng Ginebra. Guys, I'm ready. It's now 7:32. This is my outfit. Hindi naman siguro ako papatayuin, ano? Lamig kasi. Okay na ako, para comfortable ako. I'll just wear my pajama. But they will never know. Okay, check na natin ngayon yung technical stuff dito. Ko look up na kasi. We have 5 more minutes. Hey, Michaela! Baka masabi ko, baka pagkita namin, pagpasok niya sa live, no? Sobrang Latina. Baka masabi ko, sobrang munyeka ni Gorl. Hey, thank you so much for having me. Simple lang ba? Low-key lang tayo. Hey, hi, thank you so much for having me. Hey, thank you so much for having me. Yun lang alam ko sabihin in English. A few moments later. Sis, nag-lashes ako ng bongga. Buti na lang nakapajama pa rin ako. Kasi... Salamat pa rin naman mamaya. Ayusin muna natin to. Pero, teka lang. Okay, nandito ulit ako sa... So ngayon, bumalik ako dito sa my account is compromised. so talaga nandun tayo sa yan. So you will still have access to ZFI. Chill lang tayo dito. Mag-iisip na lang muna ako ng pang Lovito para hindi masayang ang makeup ko. So, ayun na nga guys. It is now 8:48. And as you heard kanina, nabudol kami ni Mama Is. Alam mo, love, parang kailangan ko magbasbas ng ano. 2 days ago, na-hack din yung credit card ko, BPI. Like, while I was holding my phone, may pumasok na transaction, $44. Aba, talagang double time ang mga taga-ibang bansa at mga hacker. Kaya pala sabi ko kay Mama Is pa kahapon, taga saan ba sila? Sabi, New York. Sabi, bakit he sound, parang British? Doon sa tech run kahapon kasi, yung guy lang, si Liam, siya yung kausap namin. Tapos, hinelp niya kami na i-set up yung live broadcast channel Kineme kasi nga malalive siya sa Facebook. Basically, yung Facebook ko ang nahack, Facebook page na Kuko Vlogs. Pero, ang tagal namin pinifigure out ni Mama Is kanina, like exactong 8 o'clock. 8 o'clock biglang nawala na sa Facebook ko yung Kuko Vlogs na page. 8 o'clock yung schedule namin na parang 7:45 di pa sila nagpaparamdam. Tapos 8 o'clock nawala na. Pero mga 7:35 pa lang, inaasikaso na namin kasi parang nagdududa na kami kasi parang hindi nagpaparamdam. 7:45 start na pero walang paramdam. So, nung time na yun pa lang, nag-zoom na kami ni Mama Is. Finifigure out na namin na ibalik si Don sa kasi nga pinatanggal nila yung access. Si Don kasi yung may full control ng page, yung account ni Don. Buti na nga lang andun yung account ni Don. Ako tsaka si Don. Tinanggal lang nila yung everything na may full access si Don kahapon. Pero ako pa rin naman. Ako pa rin yung full access kahapon. Si Don lang yung tinanggal. Kanina, sabi ni Mama Is, mga 7:40ish. Ibalik mo na si Don as full access. Pero hindi na namin ma-press. Like, I don't have an authority. Kineme nga daw. Maybe because nilipat sa akin yung full access, tapos ako yung tinanggal. Parang hindi ko alam, hindi ko naiintindihan. Basta ganon. Pero anyway, to cut the long story short, we tried to figure it out. Pero yun nga, wala na akong access sa Kuko Vlogs na page. Pero nakikita ko na naka-everything pa rin, full control pa rin yung account ni Don. Tapos nung chinek ko yung phone ni Don ngayon, may access pa rin siya sa Kuko Vlogs. So hopefully, magawa ng paraan. Pero anyway, management ko, Vlogapalooza, is also working with Meta. So may direct access sila to people in Meta. So, 9 o'clock pa daw kasi yun mga yun mag-start ng office. Kaya, it's just 8:52. Hintayin lang niyang mag-reply. But, yeah. We were scammed. Or hack. Ano ba? Hack pala. By the way, ito yung podcast dapat. Si Michaela Fullerton.
Tapos yung mga podcast niya, ganyan, mga big time. Ang sabi, I'm gonna have a podcast with her. Tapos nagsend na sila ng mga topics and everything. Pero takang-taka din. Like ko sinasabi kay mama, sabi ko, ba't naman ako? Compared sa mga taong to, di ba? Tapos mga seryoso na parang mga business people or whatever, ganyan. Tapos, syempre, as an optimistic person naman yung aking manager palaging, ganyan-ganyan. Tapos ang offer, $2,000. Ang budget daw nila for me, for Coco Vlogs is $2,000, ganyan. For 1 hour of podcast. She's legit, but the person who contacted us was a budol. Ang pangalan niya ay, I'm sharing it here para ma-aware ang mga tao. Ayan, info.michaelashow@gmail.com. Si Liam Oliver. Siya yung ka-email. Nagpakamunyeka pa ng napakaaga. Ako. Stress ako ng maraming beses para sa scam. Akala ko mag-i-English ako ng umaga. So yeah, that is my very early Thursday morning. And now I just have to remove my head out of the situation. And marami kasi akong trabaho. So kailangan ko i-clear yung mind ko. Sabi pa naman ni Mac, mamayang lunch, ang lulutuin niya is steak and shrimp para celebration after my first international podcast. Diyos ko, kung isa-celebrate namin yung na-scam ako. Alarkay! 11:25 na, nagmumukmuk pa din ako, pero may pampalubag-loob. Ay, wala pa pala, ba't naumikon? Yung shrimp. Ito sana yung celebration lunch namin eh. Saka ito. Yun yung ulam namin. Surf and turf kami ngayon kasi celebration lunch ko nga daw after my international podcast. Ngayon, comfort food na lang. Comfort food na lang siguro. Alam mo yung, hindi ko alam, hindi ako masyadong affected, pero parang tinatamad na yung katawan kong kumilos. Pero hindi naman ako natatakot or masyadong nag-worry. But, ngayon, as we speak, inayos na siya ng Meta people. But, it takes about 24 to 48 hours daw. Alam nyo ba, kailangan ko talaga magpagpag. Kailangan ko mag-sage. Magtanggal ng kamalasan. Kasi, ewan ko kung nakwento ko sa inyo, pero 2 weeks ago ba o last week? 2 weeks ago, mayroon nakitang umaali-aligid sa townhouse namin. Hindi bahay namin particularly, pero sa compound namin. Buti na lang nakita ng neighbor, madaling araw yun. So, nakuha namin sa CCTV namin na i-report sa barangay. And then 2 days ago, nahack yung aking BPI credit card. And then today, nahack ang aking Facebook page. What is this? End of February. What's going on? Liligo ako ng White Angelica to remove the bad juju going on. This is what you call the shielding. All the time? All signs point to yes. Shielding my entire body. We need to joke totoo. Mukha lang ako loko-loko ba? Sayang, hindi ko nadala yung aking sage na essential oil. Ooh, okay, we have new bags. Let's see. Thank you so much, Astrid. Ito yata yung kanilang bagong collection. Nalalabas pa lang. Ooh, I don't have a bag this color yet. Oh my gosh, ang cute yellow. Ooh, it's a micro version of the blue one. Ang cute naman ito. Ano ba ito na-adjust? Ay, ang cute. Yung crossbody ata. Tapos na gano'n. Cute. Last one. Oo nga. Ay, ganda ng color. So cute siya. Probably large, medium, and then small. Ang cute. Siguro ito yung bagong style nila na nalalabas. Yung huli, yung hobo. This one is, ano bang nakasulat ng pangalan? Ano nakasulat na style, but this is the new collection. I don't know if lalabas na tong collection na to before my vlog comes out or yeah, but sana naman pag lumabas kasi minsan mabilis silang mag out of stock eh. So pretty inside, tela, tapos may zipper. Ganda ng color nito. This is the biggest one. And then this is next. And this is the tiniest one na nagulo ko yung strap. I'll put the link in the description box in case out na tong style na to pag lumabas yung vlog. But thank you so much, Astrid. Nakapajama pa din ako.
When can I hold you again? 'Cause lately I've been wondering how long this could take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby, it feels like forever. When can I hold you again? 'Cause baby, I've been thinking how long this could take to end. When can I kiss you again? I'm scared that it might be forever. Just a little bit of update. It's now 5:03 and I was just working ng mabuti because meron ako mga deadline. Pag nag-phone kasi ako, ang daming nagtatanong, ang daming nakipagkwentuhan. So, wala akong nagagawang trabaho eh. Lalo akong nadidistract dahil bumabalik yung memory. So anyway, I managed to finish filming one of my deadline videos. Na-edit ko na, nasubmit ko na rin. And then I also edited na yung aking makeup video habang nagme-makeup ako kanina. Nag-get ready with me. Hindi ko alam kung nasabi ko na kanina, pero na-access pa namin yung page through Don's Facebook. Pero pwede lang mag-post. So I'll try if mapopost ko pa tong get ready with me ko. Kasi meron din akong deadline na kailangan mai-upload ko sa Facebook until tomorrow. I will never know what will happen tomorrow. Huwag naman sana. Pero as long as may access pa ako makapag-post, mai-post ko siya ngayon. Pagkatapos niya na doon sa labas, gamit ko yung phone niya. Tinatry namin i-login kasi yung Facebook niya dito sa laptop para madali ko ding magamit. Pero ayaw din. So doon lang talaga sa phone niya. Tapos maliit na window lang. Kumbaga, yun lang yung window namin para makapasok. He can click it and then pwedeng mag-post ng anything. So, nag-post niya ako ng status kanina. But, yeah, that is the little update. And, yun na nga, umalis na nga si Mac tsaka si Daddy kanina dahil si Mac na yung naghatid kay Pop sa dialysis kasi dami kong ang trabaho kailangan habulin. So, that is the update for now. Ano, asipag ko talaga today. Siguro dinadivert ng utak ko. I just decided to randomly make a swatching video of the Colorette lip oil. Ang tamad ko kaya mag-swatch kasi nakakapagod. But, sabi ko, okay, maliwanag pa. I'll do a swatch video of this one kasi last week pa to dito eh. Naalala ko kasi, nag-Dior lip oil ako kanina. Ba't ba, sabi ko, may ganito nga pala ako. Sana ito yung ginamit ko today. Okay, this one is nice. Ganda! Very J-Lo ang atake. Ang ganda. Teka lang, may tao. May tao. Ay nako guys, swatch ako kanina nung maliwanag pa. Kaso lang, biglang dumating yung friend namin, tsaka yung kanyang kuya na vet. Dahil pina-home service ko nga si Barkley, tsaka si Botch. Kasi diba hindi na turukan si Barkley sa Manila. Sabi ko, dadalhin ko sa clinic nila. Pero since taga dito din sila sa area, home service na lang daw. Punta na lang si kuya dito yung para home service. My God, it was a disaster. Kasi nagalit si Barkley for the first time. Kasi pag pupunta naman kami sa vet, madali ang buhay. Pinubuhat lang siya agad ni Doc, turukan siya. Ang ayaw lang talaga niya, ginugupitan siya ng kuko. Pero yung mga vaccines niya for so many years, wala naman naging problem. Pero nagalit siya kay Doc kanina. Chine-check lang siya, tapos nung chinek yung tenga niya, ayun, nag-wild. Dalawa yung Junior na vaccine, 5-in-1 at saka anti-rabies. Yung anti-rabies pa yung hindi na iturok. Kasi expired na yung anti-rabies niya ng February. Si Botch naturukan, si Barkley hindi. Sabi ko baka territorial, baka ayaw niya dahil nandito siya sa bahay, kaya parang ayaw yabang niya. So yun din yung sabi ni Kuya. Usually nga daw, yung mga hino-home service niya, yun nga daw yung mga nasasakmal levels. Nakakaloka. Pero hindi ko lang din in-expect, di namin in-expect doon na ganung levels aabot ang kaululan ni Barkley. Salbahiyan ni Barkley, my God. So, yan, hindi pa rin. Nakadalawang vlogs na, hindi pa din natatapos yung ni Barkley. Diyos mio, problema. Anyways, it's now 7 o'clock. And, ayun nga, sabi ko na ba? Paulit-ulit. Nag-swatch ako nung maliwanag. Nag-iba tuloy yung lighting ko kasi natapos kami gabi na dahil na kay Barkley. But, ang ganda nito! Ang lightweight! Sobrang lightweight. Nakakatuwa. It doesn't feel like, yung Dior kasi medyo mas ma-thick yun. So, pag ginanyan mo,
medyo gumaganong-ganon pa. Ito, wala. Para lang siyang nag-glide lang ng mabuti. Very lightweight. Ang ganda niya. So, ang favorite ko na shade is what I'm wearing right now. Nice. I really liked Nice, which is this one. It's an old color. Kaya pala siya maganda. Your Lips But Better na nude. So, I like Nice. And I also liked Fudge from the new shades. Sobrang ganda niya. It's a chocolate brown. And you know how I like brown lips. Nilagyan ko muna ng lip mousse in the shade Trap. Kasi ito, parang nino-neutralize lang niya yung color ng lips ko. Kasi nga dark yung lips ko. Pero, this one is my perfect MLBB. And then on top, itong Nice. Ang ganda, no? Yung aming chef ay bumibili na lang ngayon ng pizza at Shakey's. Yun na lang at ang dinner namin. Kasi sabi ko, bili na lang siya. It's been a rough and long day for me. Nagsimula sa scam, natapos sa asong ulol. Tignan mo, akala mo. Paka good boy naman. Akala mo talaga. What did you do? Diyos ko. As in, agitated siya kanina. Pati kami ni Don kakagatin niya. Well, kasi ako nagbibigay ako ng treats pang distract. Tapos si Don may hawak sa kanya. Tapos parang nagalit talaga siya. Sabi niya, so sabi ni Don, wag na daw ituloy. Dahil baka makagat pa kami. We'll try again some other days. Kasi baka na-stress na siya. Sa inyong lahat. Ako po ay si Roy Makasaet, pang-apat po sa aming magkakapatid. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa ngalan po ng aming pamilya sa inyong pakikiramay, mga tulong at higit sa lahat sa inyong mga dasal. Sigurado po akong ang Kuya Abdel ay masaya na ngayon nakasama ang aming tatay, ang inay at si Rosemary sa langit. Ang adjective po na may-describe ko sa kuya, super bait. Yun po ang comment ng mga tao sa kanya. Mapapumbaba, masayahin. Kuya Ardel, kasama mo ng inay sa tatay, no pain, no suffering. And till we meet again. Kuya Ardel, we love you. Ako po yung second from the eldest namin magkakapatid. Although pamisa-misan, napapagkamalan ako na ako mas matanda sa kanya. But nevertheless, although kami nung bata pa, natatandaan ko, kami ng kuya, pamisa-misan nag-aaway. Kumbaga sa childhood quarrel lang yun. Pero hindi naman naging matindi ang aming pagkaawayan ng aking kuya. As we grow older, kami naging malapit sa isa't isa.
Now, nung ang kuya nakasakit, every time na ako'y nandito sa lipa, pinipilit ko siyang tawagan. Just to say hi, kuya, kumusta ka? Over the phone. Ang sabi niya, okay. So sabi ko, relax ka lang. You can do it. Although, nasa aking pag-iisip na siya pagod na pagod. Nahihirapan siya. But still, ayaw kong siya ay manghina. Kaya sabi ko sa kanya, kuya, ayos lang yan. Relax ka lang. Huwag kang mag-i-stress. Hello po. Ako po yung panganay na girl na anak ni Rodel. I will always remember Daddy as a very supportive father. He was always present during my school performances and school plays. And he'd always cheer me on. He was always known as the cool kid. Sorry, not cool kid. Cool dad. Making friends with all our friends. Whenever he came to our school, he always made sure to introduce himself to them and made jokes. He just loved goofing around. After our Sunday Mass, or whenever we were out, I always thought he was so popular. He'd say hi to everyone and knew a lot of people. And he was definitely a people person. Whenever we drove around listening to the radio, we would always make fun of his choice of music. He'd usually listen to his old songs, and whenever we asked him to switch it to our songs, although he'd sometimes do it, most of the time he'd say no, because Sunday was his day to listen to his music. I find that funny now that I'm a mom, because whenever my kids ask to listen to their songs in the car, I'd most of the time rather listen to my songs. My dad was the one that taught me how to sing. I still remember his collections of -1 and cassette tapes, which he usually sorted out and organized on weekends. He also loved playing his instruments like the piano and guitar. Whenever there was a power outage, I remember him getting his guitar and pulling out his songbooks and asked me to sing while he was playing. I think that was one of the memorable days of my childhood. Daddy, I'm so sorry that life got in the way and I wasn't able to come home as often. But remember that I think about you and pray for you every day. I hope you continue to sing in heaven and spread your contagious smile. Please watch over us, especially Kenzie and Kaya. I love you so much, Pops. Hello po. And the third child po. Kilala niyo, alam niyo na siguro. For some people, he was Didi. For some, SD, Macrod, Brother Rodel, Sir Pops, Sir Rodel, madami pa. For me, he was Daddy. The best daddy anyone could ask for. The only daddy I want in this lifetime. Or even on my next. Bakit ka nausa during my elementary and high school days? Siya yung daddy ng bayan. He was the coolest, nicest daddy sa PTA. One time, buti kaming masuspended kasi friends ko kasi tumakas kami lunch break. Tapos pinatawag ni parents namin. Everyone, all of my friends, they agreed, we all agreed na si daddy yung una naming tatawagin na parent. Kasi they know, we all know, hindi siya nakakatakot. He would listen to us first. I would ask, ba't kami lumabas? He wants to know our reason bago kami papagalitan. Papagtanggol na kami sa teachers, sa parents nila. Everybody loves him. He always finds the good in the situation before the bad. Every single card giving day, the day before, lahat kinakabahan kasi baka mapagalitan sila ng parents nila kung alam nilang mababa yung grades nila. They're all worried. I never felt that. Kahit alam kong I didn't do good or hindi ako kinakabahan. May honor card man o wala. Pag uuwi si daddy, pagpasok sa door, he would tell me, ate, very good guys. Kahit pa may 75 kami or wala, hindi naman ata kami nagka-75, but he would always say, very good, but you can do better next time. Never siya nagalit. We never had any pressure. Our childhood was just so happy all the time. Growing up, Daddy will always do everything he could for our convenience. Kahit gaano kahirap, kahasal sa kanya, basta hindi kami mahihirapan. Dahil nga sinasabi ni Don, lumaki tuloy kayong tamad. Kasi we always had helpers sa bahay. But when we don't, he would always say, ayaw niya kami kahit paghugasin ng plato. Kahit gabi na siya uuwi ng house, iwan na lang daw sa lababo. Siya na lang daw. Siya lahat gagawa, basta hindi kami. This is another memory na I will never forget. During my 4th year in high school, I was on retreat in Tagaytay.
naiwan ko yung stuffed toy ko na hindi ko kaya matulog without it. Knowing Daddy, alam niya na, he drove all the way there to bring me the stuffed toy. So finally, nung nasa Manila na kami lahat, every time we would need something in Lipa, it's always tanungin natin si Daddy. Kilala yan sa LTO, sa City Hall. Magbibilan ng ganito, magbibilan ng ganyan, name it. May kilala siya, hahanap siya ng paraan para pag uwi namin, gagawin na lang. Madali ang buhay namin. I remember, ayaw na ayaw din niya na magdadrive kaming mga anak niyang girls kasi boys lang daw nagdadrive. Siya lang daw, or si Mac eventually, paglaki. And yung mga boyfriend daw namin, dapat silang mag-drive for us. Buti na lang, Daddy, sinuway kita. Nag-aral ako mag-drive kasi it was one of the best decisions to learn how to drive because nagdadrive kita every day, every time now na may mga check-ups ka, pag gusto mo pumunta sa South, SM, Tagaytay, kahit saan, kahit ayoko mag-drive, Daddy. You know, I would do it for you. So last December, it's one of the best memories now that every time I would drive. Mama siya, sama daw siya sa Tagaytay kasi magkakasino kakain with the company of our bunso. So I would never forget, gabing-gabi na kami umuwi nun. And he knows, kaya pa ako mag-drive pag-gabi. Lalo umuulan pa nun. Gabi na kami umuwi. He was so tired. But he never slept on the way home. He kept asking me if hindi daw ako inaantok. Siya na lang daw mag-drive kung hindi ko na kaya. Kahit alam naman natin hindi na niya kaya mag-drive. There's so much more I want to share, but I'm pretty sure gets yun ang point ko. He's the best, Daddy talaga. The past few days, all I heard from his students are the same. Lahat sila iisang sinabi na sobrang bait at mahalagain ni Daddy sa kanila. Pag wala silang pamasahe or pang-print ng project, gagawa ni Daddy ng paraan. I think he missed taking care of his kids so much when we all left for Manila in the US. Nung wala nang paglagyan yung bait niya and yung love niya, binuhos niya sa students niya because that's who he really is. Now that I'm vlogging and people see how me and my siblings take care of Pops during his dialysis journey, they always say, napakabuti niyong mga anak, sobrang swerte ni Pops sa inyo. But what they don't know is kami yung swerte sa kanya and bumabawi lang kami. Thank you, Daddy, for letting me take care of you. Sana ikaw pa rin ang daddy ko sa afterlife or kung kailanman. I hope to meet you again someday. I will miss you and this world is never gonna be the same without you. I love you so much. Ako yung bunso anak ko ni Rodel. Actually, ang dami ko kung gustong sabihin. O ikwento sa inyo. Pero baka abutin tayo ng gabi. Simula bata po, masakit na yung ulo sa akin ni Daddy. Very supportive siya sa pagpunta sa school dahil pinapatawag siya ng principal. Every month, nandun siya. Makikick out ako second year high school. Pero nagmakaawa si Daddy. Nabigyan niya yung anak ko. Nagmakaawa siya sa Nagalit siya sa akin. Pero hindi tumatagal ang galit ni Daddy. Kaaway kami ng gabi. Kaya nabukasan. Parang wala nangyari. Uuwi ako ng gabi, nakaabang yan sa gate. Natakot kami ng mga barkada ko kasi ang laking taong nag-aabang sa gate. Saan na naman galing? Binabigan na naman. Kaya 6 PM pa lang yun. Eventually, lumalaki ako. Every time nagtatabi kami, sinusukat ko gano'n ako katagal ni Dad. Hanggang sa nag-college ako. So, nag-Manila ako. Weekly ko na lang siya nakikita. Pero hindi nakakalimutan mga musta. Ganyan. Pero ngayon, ako yung kasama niya sa bahay. Kami ni Judy. Naiingit ako kasi lahat ng mga kapatid ko, pamilya ko, pupunta ng States. Ako nasa bahay. Kahit si Daddy may visa, na may chance siyang kitain yung dalawa niyang ako, hindi niya ako iniwan. Kaya nagkasakit siya. Kahit minsan, nasa mga loob ko, bakit ako yung nag-aalaga, ako yung nandito. Na nakakapagod. Pero thankful ako na ako yung kasama mo. Araw-araw. Patuloy itatayo kita. Pahigpit ng pahigpit yung yakap natin sa isa't isa. Nang una kakabay lang, itatayo lang. Pero ngayon, ayakap ka sa akin. Tapos, masama rin yung loob ko dati. Kasi, culinary yung pinag-aralan ko. Pero hindi mo gusto yung tuto ko. Gusto ko lagi, mga simple lang. Sardinas, adobo, paulit-ulit. Na kahit anong arte ng ginagawa ko, ayaw mo. Kasi lagi nga sinasabi ng ate ko sa akin, yan yung challenge mo. Galingan mo para magustuhan ni Daddy. Ginalingan ko nung isang araw. Sa favorite mo steak, walang joke naman. Dapat pala hindi ko na ginalingan. Hindi. Sobrang sayo na ako yung kasama mo. Thankful ako.
na kahit hirap na hirap ka hindi ka sumusuko. Oo pala. Sobrang sama na ng pakaramdam ni Daddy. Hindi niya pa rin kami nakakalimutan alagaan. Isang beses, sipong-sipon ako. Naririnig niya ako, singot dito, singot dyan, mahaching. Bell siya, bell. O kaya tawag niya, Cyril, Cyril. Pahidan mo nga ng Vicks yung kapatid mo. Bakit mo nito ha? Pahidan mo ha. Pumasok si ate ko sa kwarto. O, pahidan ka daw. O, de, pinapahidan ko na yung bunso mo. Ako nayayamot pa kasi bakit mo ba ako pinapahidan? Ano, de, ganun siya ka-caring. Na kahit ano pang laki ko, kahit anong tatuan ko, baby pa rin niya ako. Wala, tanggal angas ko kay Daddy. Then, araw-araw pa din ako ata eh. Tumagal lang. Hindi ako susuko kahit wala na.